Touchdown po tayo dito sa may Concepcion, Batangas City. Meron po tayo dito nga 12.5 kg na Panasonic na ang problema po pagsapit po ng rinse. Pagsapit ng spin, yan, ganito yung nangyayari. Ayan, nag-appear po yung U12 sa process po yun ng spin at saka sa process ng rinse. Check natin, tapos pag nagawa natin, deep cleaning din po ito. Alright. Ayan, unahin nung kalasin to. Ayan. Sino? Alright. Sino? Taas ah. Ayan. Tapos yung kabila. Tapos ito kabila. Ayan. Yan bali magkabilang side po yan. Kakalasin natin yan dyan dito. Yan. Tapos dun sa kabilang side, meron pa yung isa yung tinanggal natin ang unang natakip. Ayan. Yan, kakalasin natin yan. Tapos pagdating doon sa likod, meron tayong dalawa ulit sa ibabaw. Yan, kakalasin natin. Ito yung una. Alright. Yan, tapos itong pangalawa kakalasin din natin. Yan. Yan. Tapos meron ding ilan pong tornilyo yan sa ilalim. Yan, kakalasin natin yan. Yang isa pa. At meron pa sa ilalim. Medyo nahihirapan lang po akong kunin yung tornilyo kasi nagbibideo ako habang nagkakalas. Yan. Tig-tatlo po yan sa magkabilang side. Yan, tsaka dito sa kabila. Ayan, ayan, dito sa ilalim. Ngayon makakakalas na natin yung back cover. Pag nakalas natin yung back cover, yan. Ayan, nakalas na natin yung back cover. Ibababa lang natin tong board. Yan. Yan yung main board. Tapos yung water level sensor kakalasin natin. Tapos meron po yung ilan na kabitan ng mga wirings yan. Yung ating pinipisil dyan. Kuha muna tayo ng plies. Ayan, kuha tayo ng plies. Tapos, ayan. I-place lang natin isa-isa. 1 and 2. Ayan. Tapos ay dun tayo sa dalawa sa taas. Isang water level sensor at isang wirings po yung nasa itaas. Ayan, medyo nahirapan po tayo sa isa. Ayaw kagad makisama. Tapos ito sa nataas, ito yung water level sensor. Tapos itong last, kasama pa rin po yan ng wirings. Para pagka hinugot natin yung mismong up na cover yan. Madali natin ma-access yan. Pagkatapos, nakalas natin itong cover ng pulsator. Kalasin natin gamit ang negative. Tapos, yan. Pag nakalas po natin itong kanyang pulsator, meron po yung sunod na 38 na mm na nut. Yan po yung kakalasin natin gamit ng ating impact wrench. Yan. Yun nakalas na natin. At gamitin naman natin ang impact wrench. Yan. Medyo matigas lang po yan. Kaya kailangan tsaga-tsaga po kayo sa pagkakalas nyan. Ayan. Nakalas na natin itong 38 mm gamit ang impact wrench. Tapos ang susunod naman po natin, gagamit tayo ng 2-jaw puller. Para mas madali nating maiangat. Ito po yung 2-jaw puller yan. At 14 mm na T-wrench para mas madali nating maiangat yung kanyang drum. At pag naiangat na natin yan, madali na mag-umpisa ng for deep cleaning. Alright, ganyan lang po yung proseso natin sa pag-deep cleaning. Ang nililinis po natin ay yung kanyang drum at yung kanyang tab na napakahalaga sa pagpapanatili ng malinis na laba sa ating mga automatic washing machine. Every 2 to 3 years po yung ginagawa. At kaya po pagka medyo hindi na maganda yung amoy ng unit nyo, pwede nyo na ipaserve sa amin. Ayan, at nakalas na natin. Sisiritan na natin yan. Ayan. Hanggang sa maubos yung dumi. Tapos proceed tayo doon sa next step. Alright! Alright, dito naman tayo sa mismong drum niya. Ayan. Ganyan po yung kadumi. Almost 2 years lang daw po itong unit nila. At makikita po natin na madali lang natatanggal gamit ang ating pressure washer. Ayan.
At napakalas po ng ating pressure washer na yan. Makakita natin yung pagkakaiba ng washing na may cleaning at washing na may wala. At makakasigurado po kayo na malinis yung ating lalabhan. Alright! Alright yan, malinis na yung unit. Tapos may dumating tayong kasamang malupit. Yan o. Sheesh! Okay na po, malinis na yung washing nila, sir. Ayan. Okay na. Saktong-sakto dating po ni Master Marco. Ayan o. Saktong-sakto ang dating o. Saktong-sakto. Yan, okay na yung unit. Nag-i-spin na. Kanina na nagawa natin ng U12. Lumabas naman yung H12. At ngayon yan, nag-i-spin na po. Nag-wash na rin kanina. Hindi lang natin nakakuhanan. Bali okay na yung unit. Pwede na sila maglaba.